May bagong balita. Naka-on air. Agad-agad. DWIC Patrol Report. Speaking of aumento po sa sahod, sa oras po nagrap ng alas 12:31 po ng tanghali, tama-tama pag-usapan po natin yung issue na yan. Nasa kabilang linya po natin para po magbigay po ng karagdagan pong mga detalye, mga kuro-kuro, opinion, suhesyon o rekomendasyon. Si Ginoong Carlos Miguel Oñate, ang tagapagsalita po at Legislative Officer ng TUCP o Trade Union Congress of the Philippines Party List. Magandang tanghali po, Ginoong Oñate. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Drew Nasino po, sir. Hi, good afternoon Sir Drew at Opo. sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa DWIC. Kumusta po kayo at maraming salamat po sa imbitasyon ulit. Opo, salamat din po sa inyo naman pong papaunlak po sa amin. Sir Carlos, I don't know kung narinig mo yung report kanina ng aming kasamaan dito na si Patrol 19 Celi Ortega Bueno, si Senator Joel Villanueva ay nangangamba po na maari pong ma-veto ito pong 200 peso across the board wage hike bill. Ano ang reaksyon niyo po rito, Sir Ginoong Oñate? Opo, unang-una, Senado po ang unang nakapagpasa ng 100 pesos minimum wage increase. Opo. Pinasasalamatan po namin, lalo na si Den SP Mig Subiri. Kami po sa House of Representatives, kami po yung counterpart. Nag-start po kaming 150 pesos noong 2023 po. At yan po umabot ng 2 taon bago po natin ma-approve ngayon on third and final reading yung atin pong 200 pesos legislated wage increase. Kaya po siya naging 200 sapagkat noong 2023, 150 pesos na po. 2 taon na po ang lumipas kaya may narapat lang po ng House of Representatives na gawin ng 200 pesos yung ating legislated wage increase. At kahit sino pong manggagawa ang tatanungin nyo po, siyempre mas malaki po, mas maganda. Okay. Pero hindi naman po namin ipe-preempt yung magiging proseso, imminent na po yung BICAM para kausapin po namin yung aming mga counterparts din po sa Senado upang i-discuss po. Ang tanging i-discuss lang naman po namin yung amount lang Kung ito ba ay 100 o 200 o mag-middle ground tayo sa 150 pesos. But regardless if it's 100 or 200 pesos po, no regional wage force since 1989 can ever give an increase that big. Pero Sir Carlos, merong umaapela, may pumepreno ang Employers Confederation of the Philippines at iba pa pong mga employers group dito po sa panukala po na ito na 200 pesos na wage hike bill. Sila ho ba'y nakausap ninyo, nakonsulta nyo ho ba sila rito, Ginoong Oñate? Kaya alam niyo naman po yung ating mga kaibigan sa employers, lagi naman po natin silang kausap. Every year, meron tayong regional wage board hearing, ay 10 piso, 20 pesos lang po ang pinag-uusapan doon. Nanginginig na sila na nagre-reklamong ayaw nila ito. At tandaan po natin, sa House of Representatives man po sa Senado, dumaan po ito almost 2 years na worth of exhaustive deliberations na sila rin po ay kasama. Ngayon, yung mga hearings po na yon ang underscore, nag-emphasize po na ang dami po nilang sinasabi mga panakot po, pagtaas ng presyo, kawalan ng trabaho, pagsasara po nila. Pero ni isang beses po, wala po silang naipakitang ebidensya na ito po ay naganap dahil po sa napakalaking dagdag sahod. Sabihin ko po, mula po noong 1989, yan po yung huling legislated wage increase. Wala pong naganap na malawakang inflation, malawakang unemployment at malawakang business closures. Ginawa na rin po namin yung cost simulation ng 200 pesos legislated wage increase. Sabi po ng Ibon Foundation, ito po ay naglalaro lang 9 to 15% po ng profit ng ating mga negosyo. Kayon man po ay micro hanggang large. At wag din po natin kalimutan na bukod sa existing exemptions na available po dun sa ating mga barangay micro business enterprises, ay yung bilyon-bilyon na tax cuts at incentives na ibinigay po ng Kongreso. Lalo po dun sa mga pinakamalalaking korporasyon po by virtue of create at create more. Kung kaya sinasabi po namin, ang sino man po na kumukontra dito po sa 200 pesos legislated wage hike, ayaw lang po nilang mag-share nung kakarampot na portion po nung kanilang kita
para po doon sa kanilang mga manggagawa na siyang nagtrabaho po para doon po sa kanilang kita at kayamanan. Opo. At kanina, meron na ring statement, sir, yung Malacanang regarding dito sa 200 peso wage hike bill. Ano kayang kahihinatnan nito? This year din kaya ito? Or matetenga ba ito sa 20th Congress, sir? Kasi po, wala po sa bokabularyo namin yung papunta po to ng 20th Congress o hindi po ito maipasa. As far as we are concerned, lalo po sa TUCP at yung ating bawat manggagawa po, ngayong 19th Congress po namin ito layong ipasa. At ito po hindi natatagal sapagkat natitira na lamang po tayong 3 session days next week. 3 araw na lang po ang kailangan natin bantayan at paigtingin po yung ating panawagan. Na sana po by Wednesday makapaglabas po tayo ng enrolled bill. Okay. Ano man po yung halaga nun, basta mahalaga na isang legislated wage hike bill. After po noon ay bibigay na po yung enrolled bill sa ating Pangulo. Ang ating Pangulo naman po at ang administrasyon na ito ay consistent naman po na laging sinasabi, this deserves a great deal of study. At kami naman po sa TUCP rin, we stand ready to provide yung 2 years worth ng mga deliberation at committee hearings na yun po yung wealth ng pag-aaral at pati kasaysayan kung bakit po ang malinaw po, ito po ay isang win-win na solution po sa ating ekonomiya. Sapagkat hindi lamang po madadagdagan ng purchasing power yung ating mga manggagawa, pati po yung ating mga employers. Kasi hindi na nila kailangan gumastos paulit-ulit para sa training sapagkat yung manggagawang nababayaran ng sapat na sweldo ay lalo yan mag-i-stay, mas magiging productive. At yung dagdag 200 pesos po ay gagastusin din po niya sa ekonomiya. Iikot lang po yung ibinigay nating 200 pesos legislated wage increase. Sir, meron bang exemption dito like sa MSMEs? Yes sir, the existing exemptions ay hindi lamang po inonor nitong panukalang batas. Nilagay pa rin namin para po hindi na sila magtanong. Unang-una po na existing exemptions po dyan, basta kayo po ay isang micro business enterprise na kayo po ay registered sa inyong barangay, kaya ang tawag po dyan, barangay micro business enterprise, kayo po ay automatically exempted from the minimum wage hike. Pangalawa po na exemption, dahil tayo po ay disaster o calamity prone, kung kayo po ay isang negosyo na tinamaan talaga ng kalamidad at sakuna, yan po ay magpapasa po kayo ng application for exemption sa National Wages and Productivity Commission. Almost 80-90% na nagpa-file, ina-approve naman po. At yung pangatlo po na punto is despite, on top of these exemptions po, yung cost nito po, ang malinaw po, hindi po mauubos yung kita. Wala pong maluluging negosyo po dito. Baka po mabawasan yung kanilang tubo kasi isi-share naman po nila dun sa kanilang mga manggagawa. So, we are very confident po that the economy, that our employers can actually pay this 200 peso legislated wage hike to the minimum wage earners, especially since this is 36 years in the making po. Wow, ang tagal na rin. Pero ito ba, kasi ang tanong dito, nationwide. Paano naman yung mga nasa probinsya, halimbawa, mga hindi kayang magbigay ng ganyang halaga? May provision ba dyan, Sir Carlos? Alam niyo po, ito yung kaibahan dun sa Senate version. Okay. Although, yan naman po ay dapat mandato na rin ng ating mga relevant government agencies. Kami po ay naglagay ng provision po dyan, Section 4 po, ng House Bill 11376 ng 200 peso wage hike bill. Kung saan, inuutusan po, lalo yung ating Department of Labor and Employment, na gumawa po ng mga necessary programs, preparasyon to assist na makabayad po, makapag-comply po. Lalo yung maliliit po nating mga negosyante. Yan po ay hindi na in-specify kung anong mga forma yan, dahil pag-aralan po natin yan sa implementing rules and regulations. Kung ano po yung mga programa na yan. Yung original version naman po ng TUCP, meron yun, wage subsidy. Pero ang lahat po ng ito, itong mga assistance naman ay always available, especially po dun sa ating mga negosyo na pumabangon o maliliit. At buti po na punto nyo rin, ito yung good news. Ito pong 200 pesos, gusto ko lang po linawin. Hindi lang po ito sa Metro Manila. Ito po ay sa lahat ng rehiyon po sa Pilipinas.
So kung kayo po ay nasa Bangsamoro na yan po ay may pinakamaliit na minimum wage, 361, dagdag 200 po rin yan. Kaparehas din po ng dagdag 200 po sa National Capital Region. Sa lahat po ng region, plus 200 po tayo. Meron bang mga tax incentives yung mga employer na magbibigay po ng karagdagan pong 200 pesos sa arawang sahod po ng mga manggagawa? Alam niyo po, yung ating mga tax incentives, yan po ay hindi natin inaalis na option doon nga sa binanggit ko pong Section 4 na assistance. Pero kahit po before the wage bill, no, in fact, marami na kaming binigay din na incentives sa mga employers natin na they are enjoying now. Kaya nga sinasabi namin, no, after the many legislation na ginawa po namin, no, ease of doing business, pinasa ng Kongreso, yung create more. Ito naman po, no, pagbigyan naman po sana yung ating mga manggagawa. Ito lang po yung kanilang hinihingi, no. Alam niyo po, yung latest SWS survey, May 2025, sinabi, over 90% po nung ating mga kababayan na na-survey doon, sinasabi, ang Senado at ang House dapat mag-focus sa pagpapataas ng minimum wage. Kung kaya ito po yung ginawa po ng Kongreso, at again, no, wag po nating sayangin itong kasaysayan, no, the first legislated wage hike in 36 years. Mga panawagan, Ginoong Oñate, sa atin pong mga kababayan and of course sa atin pong mga mambabatas, yung mga counterpart po sa Senado para po hopefully ay maibigay po itong regalo na ito sa mga manggagawa. Opo, unang-una sa atin pong mga kababayan, no, matagal na po tayong nagkikwentuhan kasama si Sir Drew, no. Yun po, no, na panukala pa lamang po, no. Ngayon po ay naipasa na po ng House of Representatives sa final na approval na po ng House of Representatives yung ating 200 pesos legislated wage hike, no. Marami pong salamat kay Speaker Martin Romualdez at sa Senate President Chis Escudero na nag-commit din na he will work closely with the House para po ito ay mapasa. Kung ano po yung lalabas sa bill, yan po yung ibibigay po sa higit 5 million po nating minimum wage earners para po sila'y makaahon sa kahirapan. Tapos na po yung panahon ng 4 na dekada ng barya-barya ng Regional Wage Board. Sa atin din po mga kabayan, samahan niyo po kami na magbantay at manawagan din po, lalo na sa ating mga congressman, congresswoman at sa ating mga senador, na tapusin na po ito, no, sa BICAM at tapusin na po yung bill para po sa isang legislated wage increase. Ngayon na po yung panahon, no, natitira na lamang pong 3 session days, no, ilang tulog na lamang po ito at mapapasa na po tuluyan ng Kongreso at mabibigay po natin sa Pangulo para sa kanyang pirma ito pong 200 pesos legislated wage increase. Ang amin pong panawagan muli, no, tapusin na po natin yung paghihintay. BICAM now, Congress ipasa na yung 200 pesos wage increase at later on sa ating Pangulo pirmahan po itong dagdag sahod sa ating mga manggagawa. All right.